Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong mainit na issue tungkol dito sa Socorro Bayanihan, yung kay Senior Aguila. Alam nyo ba na meron pala itong parang private army na kung tawagin is Soldiers of God? Ang sistema pa rito, karamihan sa mga Soldiers of God nila, yung mga sabihin natin mga fighter nila is mostly mga minor. So, at the young age pa lang, pinuturuan na nilang humawak ng baril, dinodoktrinahan na nila ng tungkol sa paghawak ng armas. So, dito sa Senate hearing na to, nabuking itong si Senior Aguila, kaya siya pinakulong sa loob ng Senado. Pinakontempt ba? So, pag-usapan natin itong issue na to ni Senior Aguila. So, ito po. Pinagkakaitan daw ng edukasyon pero pang-militar ang training sa mga batang miyembro ng Mariculto sa Socorro, Surigao del Norte. Ang tawag nga sa kanila, Soldiers of God. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ako si Renz, 12 anos ang panagaraw ng takas ko sa kapihan. Tila bumalik ang bangungot ng nakaraan sa 12 anyos na si Renz nang i-play sa pagdinig ng Senado ang recording ng kanyang salaysay tungkol sa military training nila sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Dati siyang miyembro ng umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nang magbibigay na siya ng salaysay, hindi niya napigilang mapaiyak. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Pagkalipas ng ilang minuto, umayos na ang pakiramdam ni Renz. Isiniwalat niya ang nakitang sakos-sakong armas na dinala raw sa kanilang bahay noong eleksyon. Ginagamit niya ito sa kanilang training. Kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Gitrain ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. Naging emosyonal ulit si Renz nang ikwento niya ang naranasang hirap sa loob ng Sitio Kapihan sa pamamahala ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. Sumasa ilalim siya sa matinding training samantalang pinagkakait daw ni Senior Aguila ang kanilang edukasyon. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Karon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Alam mo dito, eto I don't think siguro tinuturuan na ito yung mga bata. Sabihin talaga kung kita nyo naman, hindi naman nagsisinungaling itong mga bata. Kaya alam mo, Senior Aguila, kahit isa ka pang Aguila, babagsak ka din. Sabi ko sa'yo, hindi tama yung ginagawa ninyo. Kasi once na pinagkaitan mo ng edukasyon ng isang tao na willing na mag-aral, ganyan ang mangyayari na nakikita niya yung pagkakamali ng isang grupo, sabi natin isang ganyan na isang samahan. Kasi kung yung tao kulang sa edukasyon, di ba, madali siyang mapapaniwala na tama yung kanilang pinaglalaban, tama ang kanilang ginagawa. Di ba? Kaya ang solusyon dyan, ang pinakasusi talaga yan, edukasyon. Di ba? Kasi kung yung tao may sapat na edukasyon, hindi basta-basta maluloko. Lalo na kung yung tao medyo may alam na, yung matalino ba? Di ba? Tulad itong batang to. Gusto niya mag-aral Kaya nakikita niya yung mali. So matalino itong batang to. Nakikita niya yung mali despite na kulang pa siya sa edukasyon. What more kung ito nakakapag-aral, paano di ba? May enhance niya, nakikita niya yung mali, di ba? Kasi sa tingin ko, mas nagsasabi naman ng totoo itong bata na to kaysa sa inyo. Alam mo, Senior Aguila, ito lang masasabi ko sa iyo, Pag ikaw talaga hindi umayos-ayos,
sana magkaroon ka ng magkaroon ka ng sarili mong kawal sa loob ng bilibid. Doon ka na lang. Ay nako. Anyway, sana lang talaga umayos ka. Yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry Ren, sorry. Agad namang kinumpronta ni Senator Ronald De La Rosa ang leader ng umano'y kulto. Hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring? Sorry po. Alam mo, ako hanga ako dito sa, ito, in fairness sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo tumitingin kung ano kulay ng mga politiko. But this time, gusto ko lang pasalamatan si Ontiveros sa kanyang revelasyon. Nakakatuwa dahil because of her, kahit pa paano na-reveal itong mga kasinungalingan dito sa Socorro na ito. Palakpakan natin. In fairness, nga naman kasi si Senator Ontiveros ang pinaka-chairman nitong itong pagdinig na to. So mas marami pang mas nalaman tungkol dito sa Socorro bayanihan na to. So tama si Banat Bay, dapat wag nating tingnan yung tao. Tingnan natin yung ginagawa ng tao. 'Di ba? Kasi kung kung titingnan natin yung tao, wala tayong pinagkaiba sa mga komunista na lahat na lang mali. 'Di ba? This time, thumbs up tayo kay Senator Ontiveros. Medyo bawas na nung parang papadrama yung salita. Bawasan mo na lang yung konting drama-drama mo. Medyo nakakairita lang kasi, hindi ba? Medyo yung drama lang medyo nakakainis. Pero yung kanyang ginawa, maraming salamat po Senator Ontiveros sa inyong ginawa. Pero dito halatang-halata nyo na yung galit na galit siya. No? Yung pagtuturo mo, Pero tama nga naman din naman yun. Kasi baka mamaya nasisindak yung mga bata di ba? Bata ho yan. Senyor Aguila sa mga bata. Base naman sa datos ng DepEd na nakuha ng lokal na pamahalaan ng Socorro, mahigit 800 estudyante sa elementarya at high school ang nag-drop out noong 2019 sa Socorro. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. Pero matigas sa pagtatanggi si Senyor Aguila. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. Yes. Inoon. Yes? Gagawa sila. So, strike to ka na ha? Oo. Kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Ipinakita rin sa Senado ang litrato ni Senyor Aguila kasama ang kanyang private army na may mga hawak na armas. Pinagtibay ng isang dating miyembro ng SBSI ang isiniwalat ni Renz. Bata pa lang daw talaga ay sinasani na ng grupo para maging soldier of God. May 7 level daw ang Grabe, no? Kachismis, kachisi, maraming salamat Thank you very much. I like the way. Salamat po, salamat. Thank you very much. Alam mo, grabe ito. Papakita ko sa inyo yung picture mamaya. Dali, ano ba? Tawag pa ng tawag Ano ba yan? You're live on TV. Hello? Good morning. Okay. 7 lang. Sige, okay lang. 7 lang. Ayos na yan. Sige lang. Hirap sa inyo, maglalagay-lagay kayo, tapos kulang naman pala. Hoy! Kayong mga, dyan yung mga grab mart, kung kulang naman pala, wag nyo nang ilagay dyan yung total. Bumili ko ng 20 pongkan sa grab mart, tapos sasabihin nila, Sir, 7 lang po. Bakit sa 20 pwede nakalagay dyan? I-edit nyo, tamad kayo. Ay, nakalive pala ako. Sorry naman. Hindi ko alam. Hindi Food Panda yon, hindi Food Panda. Tuloy. Private Army, fetus ang tawag sa Grabe, pinakamababang fetus. level.
Bakit fetus? Mga bata ba? Bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? Grabe, 6 no? to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. Kinumpirma ng Police Regional Office 13 na may mga nag-awol ng polis at umanib sa private army ni Senyor Aguila dahil sa mga salaysay ng testigo. Kumbinsido ang mga senador na nag-ooperate. Ito nakakapagtaka dito. Pati mga pulis na napaniwala nitong grupo na to. Di ba supposedly yung pulis dapat open-minded na mga ganyan, alam na nila yung mga ganyang diskarte o yung yung ibig ko sabihin dapat alam na nila yan kung kulto ba yan o samahan, tama ba yung samahan na yan? Kasi nakapag-aral ito Hindi naman itong mga pulis na basta dinampot lang dyan Di ba? Ibig sabihin nito, magaling magsalita to. Kasi pati pulis na inganyo sumapi sa kanilang organisasyon, di ba? Bilang kulto ang SBSI. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babao. Yan na ho ang talagang very na ho yan. Talagang kitang-kita ho natin na meron ho talagang nangyayaring hindi maganda. Diba? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan ho. Kita nyo na? Akala ninyo si Kim, yung sa North Korea? Akala ko nga, yung presidente ng North Korea dahil sa dami ng kanyang mga batakan Para kung titingnan nyo yung mga hawak nila, puro high-powered yan Mga pulis nga walang ganyan pero sila meron. So ano ibig sabihin yan, di ba? Hindi ho sa North Korea. Hindi ho yan si Kim Jong-un. Hindi ho yan siya. Ginawin ko lang. At hindi rin yan yung kumanta ng Gangnam Style Hindi siya yan. Kim Jong-un yan Ha? Hindi din si Gangnam Style yan Pero kakaiba to, ibig sabihin, alam ko Kim Jong-un. Gusto ko ul lang gusto ko alam mo kung ba't ul? Alam nyo na ibig sabihin ng Kim Jong-un. So bali dito makikita nyo lang talaga na ito, may private army. So bakit walang ginagawa ang local government? Di ba? Alam na nila, posible naman din na nakakarating sa kanilang sa kanilang opisina, sa mayor, di ba? Hindi na posible naman. Kahit sa mga pulis, imposible. May intelligence fund ang mga PNP, ang mga sundalo, imposible hindi nila alam yan. Ang tanong, bakit napapayagan yung ganyan? Diba? So talagang kailangan talaga busisiin ang todo to dahil talagang, sabi nga nila, mukhang may nagko-control lang dito sa taon na to baka nga politiko. So, abangan pa natin itong mga susunod na update dito sa Socorro Bayan na to dito kay Senyor Aguila. So, maraming salamat.